Kamusta na mga kakwentuhan? This is Ayan. Welcome sa ating bagong kwento. Kamusta na kayo? Andito naman tayo ngayon. Magkwentuhan naman tayo. Alam nyo ba kung ano ang topic natin ngayon? Ito ay tungkol sa kwento ng Ibong Adarna. Nabasa nyo na ba ang kwentong ito? Sa kwentong ito, very exciting, maganda to. Kaya, simulan na natin. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick lang ang subscribe button. Pakiclick na rin po ang notification bell para po makatanggap kayo ng mga updates every time meron tayong bagong uploads. Ako nga pala ang inyong guro ngayon. Ako si Ayan Canillas. Simulan na natin ang kwento natin. Ang kwento ng Ibong Adarna. Sa isang mapayapang kaharian ng Birmania, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro. Ang ikalawa ay si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na siya daw ay inihagi sa isang balong malalim ng 2 lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Birmania upang gamutin ang hari. Ngunit makapagpagaling sa kanya, walang makapagpagaling sa kanya hanggat isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpagaling sa kanya ay ang 7 awit ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok ng Tabor. Isinugo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro. Ang sumunod ay si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa Ibong Adarna. Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag dumapo ang Ibong Adarna sa kalaliman ng gabi, ito ay umaawit at pagkatapos ay umiipot. Nang mapatakan ng ipot ng Ibong Adarna ang 2 prinsipe, sila ay naging bato. Lumipas ang 3 taon, ngunit hindi na nakabalik ang 2 prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Ngunit, nagpumilit si Don Juan na hanapin ang Ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon. Nakita niya ang isang kitungi na humingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahiling-hilingan o kahuling-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na kitungin. Dahil dito, tinulungan siya ng kitungin kung papaano matatagpuan ang Ibong Adarna. Sinabi nito na mayroon siyang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya ng kaalaman kung papaano mahuhuli ang Ibong Adarna. At ibinilin din ng matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaiga-igaya ang anyo
nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inanyayahang kumain. Nagulat si Don Juan nang makita niya ang pagkain na inaalok sa kanya ay ang kanyang tinapay na ibinigay sa isang kitungin. Kaya't inisip ni Don Juan na ang ermitanyo at ang kitungin ay isa. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng 7 dayap, matalim na labaha at gintong sintas. At kanyang sinabi na tuwing kakanta ang ibong Adarna, kailangan sugatan niya ang kanyang katawan at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay umipot pagkatapos umawit ng 7 awit. At kapag nahuli na niya ang ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang ibong Adarna ayon sa bili ng matanda. Dinala niya ang ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo na doon ay inilagay sa isang hawla ang ibon. Kanya ring nailigtas ang kanyang 2 kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, nainggit si Don Pedro at si Don Juan at sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawala ng malay. Kinuha ni Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari, hindi humuni ang umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil sa hindi siya halos makapang sa bugbog na tinanggap mula sa 2 kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang gumaling. Dagli-dagli siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang kanyang 7 mga awit ay patungkol sa ginawa ng 2 prinsipe kay Don Juan na doon din gumaling ang hari. Naisip ni Don Fernando na parusahan ang kanyang 2 anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. Ngunit paglaoy nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap na rin ni Don Juan. Ngunit isang gabi na nagbabantay si Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi na malaya na pinakawala ni Pedro at Diego ang ibon at lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbania. Ipinasya ni Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya ang pagbintangan na nagpalaya sa ibon. Ngunit ipinahanap ng hari sa kanyang 2 kapatid. Natagpuan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa Armenia. Sa kanilang paglalakbay pabalik, isang araw nakakita sila ng isang balon. Sila'y bumaba doon, ngunit tanging si Juan lang ang nakaabot sa pundo ng balon. At sa ibaba nito, nakita niya ang isang napakagandang ginintuang palasyo. Doon, nakita din niya ang mga magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila ay binabantayan ng serpente na may 7 ulo at higante. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente. Dahil doon, sumama sila Prinsesa Juana at Leonora kay Juan palabas ng balon. Ngunit naiwan ni Leonora ang kanyang singsing sa isang misa. Dagling binalikan ni Juan ang singsing.
Ngunit 10 di pa lamang ni Juan patungo sa ilalim ng balon ay dagling pinutol ni Pedro ang lubid. Nahulog si Juan sa ibaba ng balon at siya'y labis na nasaktan. Subalit inutusan ni Leonora ang kanyang alagang lobo upang tulungan si Juan at sila ay umalis na patungo ng Berbania. Nakarating sa Berbania, si Diego ay ikinasal kay Juana. Ngunit si Prinsesa Leonora ay humingi ng 7 taon bago magpakasal kay Pedro. Si Don Juan naman ay nakaligtas na rin mula sa balon sa tulong ng lobong alaga ni Leonora. Nakuha na rin niya ang singsing nito. Samantalang siya ay pabalik na sa Berbania. Nakatulog siya sa ilalim ng isang puno na siyang pagdating ng ibong Adarna. Ngunit siya ay nagising at narinig ang awit ng ibon tungkol sa isang mas magandang prinsesa na si Maria Blanca na anak ni Haring Salermo na kaharian ng Dilos Cristal. Nang marinig niya ito, siya ay nagpasya na hanapin ang kaharian ng Dilos Cristal. Ngunit hindi niya ito matagpuan hanggang maglakbay siya sa ikapitong bundok upang hanapin ang isang ermitanyo na may edad na 500. Subalit, hindi rin alam ng ermitanyong ito ang Dilos Cristal. Kaya, ipinasya ng ermitanyo na siya'y papuntahin sa ikapitong bundok upang hanapin ang isang ermitanyo na may edad na 800. Sa tulong ng isang agila na sinakyan ni Juan, siya'y nakarating sa kaharian. Ngunit ang bili ng agila, siya'y dapat magtago kung ang 3 prinsesa ay maliligo tuwing ika-4. Pagkagayon, itinago ni Juan ang damit ni Doña Maria at pagkatapos maligo nito, hinanap ni Maria ang kanyang damit. Ngunit pagkalipas ng 1 oras ay nagpakita na rin si Juan at ipinahayag ang kanyang malinis na layunin sa prinsesa. Gayunpaman, hindi nagalit ang prinsesa at ibinili niya ang kanyang gagawin kapag siya ay makita ni Haring Salermo. Sinubok ni Haring Salermo si Juan. Naging mahigpit ang mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Juan. Ang unang pagsubok ay ang pagtibak ng bundok, pagpapatag nito at pagtatanim ng trigo na kinakailangan kinabukasan ay may mainit na tinapay na magagawa kaagad si Juan at maibibigay sa hari. Ang ikalawa ay ang paghuli ng 12 negrito na pinakawalan sa karagatan. Ang ikatlo ay ang paglalagay ng bundok sa gitna ng dagat at gagawing kastilyo, na bandang huli ay kanya ring pinaalis ang kastilyong ito upang maging makita ang nahulog na singsing ng hari sa karagatan. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap nito ng singsing ng hari ng kanyang pinaghati-hati ang katawan ni Maria upang hanapin ang singsing ng hari. Dahil dito, nawala ang isa sa mga daliri ni Maria. Gayunpaman, lagi nitong napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok ng hari sa tulong na rin ng mahika Blanca ni Doña Maria. Dahil doon, napilitan si Haring Salermo na ipakasal ang isa sa kanyang mga prinsesa. Ang napili ni Juan ay si Maria, kahit hindi pinakita sa kanya ang mukha ng prinsesa. Dahil na rin sa naputol na daliri ni Maria bilang naging palatandaan ni Juan sa kanya. Nang malaman ni Haring Salermo na matagal nang magkakilala sila ni Juan at Maria, naggalit siya at kanyang isinumpa ang anak na si Doña Maria. Ang sumpa ay siya ay makakalimutan ni Juan at pakakasal sa iba. Dagling umalis si Juan at Maria patungo sa Berbania. Nang malapit na sila Juan at Maria sa kaharian ng Berbania, pansamantalang iniwan ni Juan si Maria sa labas ng kaharian. Ngunit nang malaman ni Leonora na dumating na si Juan, siya'y lumapit kay Juan at nakalimutan ni Juan si Maria. Doon, itinakda ang kasal nila Leonora at Juan. Ngunit nang dumating sa Maria, namangha siya
sa napipintong kasal ng dalawa. Kaya siya ay humiling ng isang palaro na naging dahilan upang maalala ni Juan ang kanilang nakaraan ni Maria. Isang negrito at negrita ang inilabas ni Maria. Sa tuwing papalo ang negrita, hindi nasasaktan ang negrito. Ang nasasaktan ay si Don Juan. Unti-unting nagbalik ang alaala ni Juan at sila ay nagpakasal ni Maria. Samantalang si Leonora naman ay nagpakasal kay Pedro. Pagkaraan nito, umuwi sila, Don Juan at Doña Maria sa de los Cristal at sila ay tinanghal na hari at reyna sa kaharian. Pinamunuan nila ang kaharian na makatao, makatarungan at makadiyos na pamumuno. Dahil dito, sila'y minahal ng taong bayan. Dito nagtatapos ang ating kwento. Medyo mahaba. Meron ba kayong nakukunang aral sa kwentong ito? Kaya, kung meron, komento lang kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, komento lang din kayo. Para sa susunod nating mga kwento, isa-shoutout namin kayo. Ako ang inyong guro, Ayan Canillas. Maraming salamat po. Paalam!